panahon kasi katatapos lang o nandas. Kung sa ibang lugar, alam ko ay ang November 2, yung pa lang yung simula ng parang araw ng kapistahan para sa kanila. So, ang topic nga natin ngayon tungkol sa kalagayan ng tao pagkamatay at sa pagkabuhay ng muli. Kasi di ba, pag every time na may lumilisan na mahal natin sa buhay, tayo ay nalulungkot. So, itong topic na ito, ewan ko kung natandaan nyo, mostly naman sa inyo hindi nakaka-attend dati sa Wednesday study natin, ay na-topic ko na rin ito. Pero mabuti rin ito ngayon na particular, mostly sa inyo ay hindi nakaka-attend ng Wednesday study. Kaya tingnan natin. Kaya nga, sa ganitong nga po, na pagka meron pong nawawala, lilisan ng mga mahal natin sa buhay, may kalungkutan talaga. At hindi lang kalungkutan, kundi may tatanong natin sa ating sarili, ano ba, saan ba sila tutungo? Baga sila ay lumisa sa buhay na ito. O kahit ikaw, pwede ka magtanong, saan ba ako pupunta kapag ako ay ginawa na ng Panginoon? So, pwede natin itong may tanong sa ating sarili. Pwede ba natin masabi doon sa ating nalipay niya, it is well with my soul. Panatag ng aking kaluluwa. At bakit panatag ng aking kaluluwa? Kapag ka ako ay ginawa ng Panginoon. So, kaya, titingnan natin. Alam nyo, may dalawang paniniwala patungkol sa kalagayan ng mga kaluluwa na namatay. Sinasabi nila, una, yung mga namatay na dapat daw ipagdasal pagkat pwede pang mabago ang kalagayan. Kung halimbawa, kung ikaw ay nasa impyerno na o kaya ang tinatawag madalas ay purgatory, pwede pang mabago yung kalagayan at mapunta sa langit. So, kailangan lang ng prayer. So, ang objection ko dyan, kahit balik-balik rin natin ang Biblia, walang gano'n. Walang sinasabi. At kung sasagutin natin logically, parang ganito lang. Hindi ko na kailangan si Kristo, hindi ko na kailangan ng religion. Ang kailangan ko lang, may mabuti sa aming kamag-anak. At magkaroon kami ng kasunduan. Pag una ka namatay, ipapanalangin kita. Pag ako naman una namatay, ipapanalangin mo. Di ba? Logic. Logically, pwede ganun lang. Hindi na natin kailangan ng religion, hindi natin kailangan si Kristo. So, pag ganun yung kakatuan. Pero yun na ay last month, itong October, pinagdiriwang ng mga nakaalam ng doktrina ng biyaya, yung tinatawag na Reformation Month, na kung saan ay bumabalik sa kasaysayan kung paano ang sinauna natin mga ninuno ng pananampalataya na mas tinignan kung ano yung sinasabi ng Scripture. Noong 16th century, particular 1531, October 30, na kung saan ang isang monghe, dati na monghe, na si Martin Luther, ay pinush niya doon sa kanyang simbahan yung mga katotohanan, yung tinatawag na 95 thesis na pinag-ugatan kung bakit dapat tayo ay bumalik sa sinasabi ng Scripture. Kasi nga, during that time din, ay lumaganap yung tinatawag na yung penance, na kung saan ay yung kailangan ipagdarasal mo para mapunta yung kaluluwa ng mayapang mahal sa buhay, mapunta sa langit, ay kailangan mong maghulog ng pera at ipanalangin. So, gano'n. So, yun yung indulhensya. Doon nagsimula yun. At yung background nun, kasi may tinatayong simbahan, ang Catholic during that time, yung St. Peter Basilica, kailangan ng funds. So, nandoon si Tetzel, isang bishop din, na kung saan nagpakanukala, bakit hindi natin gawin ito? Para makakalikot tayo ng pondo para ipatayo ang simbahan. So, sabihin natin na para ang kanilang mahal sa buhay ay mapunta sa langit, sabihin natin na kailangan nilang maghulog ng pera o mayroon pang certificate nun. Pag nagbigay ka, ito bibigay sa'yo. Sigurado na ang iyong mahal sa buhay na namayapa na diretsyo na sa langit kasi nagbigay ka ng ito. Ito na yung doctrine of indulhensya. So, isang
outside biblical warrant, sabihin outside the biblical warrant nila ay yung kinuha nila sa Second Maccabees. Yung Second Maccabees ay ito yung writings nung tinatawag na Intertestament period. Sinabi Intertestament period, ito di ba yung Old Testament, ito yung New Testament. So, meron tinatawag na silent years. So, sabihin, kaya tinawag siya na silent years kasi hindi nagpahayag ang Diyos ng bagong kapahayagan ng kanyang salita. Silent years. So, doon na nisulat yung tinatawag na Intertestament period, yung Second Maccabees, na kung saan hindi siya inspired kasi hindi yun ang inihayag ng Panginoon. At makita natin sa Lucas chapter 16, makikita natin yung talagang kapahayagan ng Diyos. Kumbaga, pinasilip tayo sa bintana ng walang hanggan. Kung saan, yung mga patay ay hindi na kung saan sila, pagkatapos mamatay, kung saan sila tutungo, doon na yun. Kaya sinabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, minsan lang sa tao, tinatang mamatay, pagkatapos ay ang pag-hope. So, yun yung last hope nila. Dahil sa pang paniniwala ng maraming tao patungkol sa namayapang mga mahal sa buhay na namatay, pwedeng makabalik at makaugnayan. Alam niyo ba, yun yung idea ng piyesta. Para hindi ka dalawin ng mayapang mahal sa buhay, kailangan mo siyang ipagpiyesta. So, merong paganismo na kaugalian. Kasi, usap na ako ni Krista kanina, bakit tuwing ganitong araw lang, ganitong date lang, pupunta yung mga tao sa mga sementeryo? Pwede naman any day. Diba? So, yun yung idea na kasi pupuntahan ka, dadalawin ka kapag hindi mo pinuntahan. At kung hindi ka naman makapunta, yun nga, tapos yung mga spirit daw na ligaw para hindi ka puntahan ay hinihilay ka yung tricks or trick or tricks, diba? So yun ang idea nun. At okay naman, para hindi ka puntahan, ano ka ng kambila. Kasi mayroon pag nakita sa amin at itirik ng kambila sa amin. So, kung totoo yun, again, logically, mag-isip kayo kung totoo yun. Siguro nung sa inyo, meron kayong kilala o mag-anak sabihin natin, napatay ng krimen. Na hindi alam kung sino. Kung totoo yun, pwede siya. Alam mo ba, pinatay ako ni ano? Napakasip na, logically, kung totoo yun. Pero hindi. Kaya nga, mahalaga natin malaman, ano ba yung kalagayan natin pagka tayo namatay? At ang tanging otoridad na masasabi nito ay ang salita ng Diyos. Kung anong ipinahayag ng salita ng Diyos, doon tayo. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, ay tayo tumitindig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos lamang ang tanging may otoridad sa bagay na ito pagdating sa kabilang buhay. Kasi hindi pa tayo, hindi natin alam yun. Sabi nga doon sa ating Confession of Faith, yung 1689, sabi doon, ang mga katawan ng mga tao, pagkamatay ay nabubulok at bumabalik sa alabok. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa na hindi namamatay o hindi rin natutulog sapagkat may di namamatay na pag-iiral ay kaagad na bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang mga kaluluwa ng matutuwid na pinasakdal sa kabanalan pagkamatay ay tinatanggap sa paraiso kung saan sila ay kasama ni Kristo. At tinitingnan ang mukha ng Diyos sa liwanag at kaluwalhatian na naghihintay sa ganap na katubusan ng kanilang mga katawan. Ang mga kaluluwa ay masasama, ay tinatapon sa impyerno, kung saan sila ay mananatili sa kaparusahan at lubos na kadiliman na kalaan para sa paghuhukom sa dakilang araw. Walang kinikilalang ibang lugar ang kasulatan maliban sa dalawang ito para sa mga kaluluwang nahiwalay sa kanilang mga
katawan. So makita natin na yung mga humahawak sa salita ng Diyos, sa mga nag-aral sa salita ng Diyos, ay sinaliksik nila ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa tao na namatay na at dito ipinahayag yung mga bagay na mangyayari na yung ating kaluluwa kapag ikay mananampalataya mapupunta sa paraiso at yung hindi ay pupunta sa impyerno at mamaya pang hapon itatalakay pa na mas detalye pa yun. So, kaya dito natin tingnan. So, ang sinasabi na ang paliwanag ng Biblia tungkol sa kamatayan, sa biblical language, ang kamatayan ay hindi pagkabugtong ng hininga mismo. Yung pagkaputol ng hininga, ito'y paghihiwalay o separation. Kasi, ang tao, mayroon siyang eternally na pag-exist. So, ang nangyayari lang, pagka itong katawang lupa natin, humiwala yung kaluluwa, wala nang hininga. So, kaya alam nyo, ang meaning ng kamatayan, hindi pagkaputol ng hininga, kundi separation, pagkahiwalay. So, yun yung ibig sabihin ng kamatayan. So, merong paghihiwalay. Ano yung mga paghihiwalay? Una, physical na kamatayan. Yung physical na kamatayan, ito yung paghiwalay ng kaluluwa sa katawang lupa. So, mababasa nga natin, pabasa nga ako sa Mga Ngaral chapter 12, verse 7. So, Nanay Bonita, pabasa yung Efeso chapter 2, verse 1. Then, magdadyan ka sa verse 5. Efeso. Tapos si Julis, mabasa ngayon Mga Ngaral, o Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Efeso 2, 1 and 5. Ayun mamaya. Si ano man, Juris. 12 verse 7. Okay. English. 3. And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Okay. So, dito, yung katawan, sabi, ay nabulok at bumalik sa lupa. Pero yung katawan ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So, kaya dito, yung spirit at yung kaluluwa ay same lang yun. Ginagamit siya interchangeably. Kasi may mga tao naniniwala na yung faculty ng tao ay tatlo. Body, soul, and spirit. Pero, kung titingnan natin sa New Testament, yung spirit and soul ay ginagamit interchangeably. Sabihin, minsan gagamitin yung kaluluwa, minsan gagamitin yung spirit. So, same lang sila. May dalawa lang faculty yung tao, yung body and soul or spirit. Yun yung makikita natin. So, kaya, ang spirit at kaluluwa ay ginagamit na pwedeng nga magkapalitan o interchangeably. Kapag nangyari ang pag-iwalay ng spirito o kaluluwa sa katawang lupa, napupugtong na ang hininga. Titigil na ang proseso ng buhay. Kaya nga, ginamit sa Hope, sinabi ni Hope, chapter 10, na kung saan, na yung ating buhay, yung bawat hininga ng tao, ay nasa kamay ng Diyos. Kasi kung loobin niya, kunin niya na yan, babalik sa kanya yung kaluluwa. At doon mangyayari, meron pagputong ng hininga. Pagputol ng hininga. So, nasa kanya. Kaya nga, siya yung may kapangyarihan na mag-alis nito. So, yun yung physical na kamatayan. Again,
yung kamatayan, hindi siya yung pagkaputol ng hininga. Ibig sabihin ng kamatayan is separation, paghiwalay. Yung hiwalay, yung physical na kamatayan, ito yung paghiwalay ng kaluluwa sa katawang lupa. Then meron pang pangalawang kamatayan. Ito naman, yung spiritual na kamatayan. So yung spiritual na kamatayan, ito yung paghiwalay o pagkawalay sa Diyos sa buhay nito. Dahil sa kasalanan. Maaaring buhay ka pa, pero patay ka na. At ito ang tawag dito ay spiritual death. Kasi nga, ang kamatayan, it means separation, paghiwalay. Kaya nga nung sinasabi ni Apostol Pablo yung mga taga-Epeso, sa dati nilang kalagayan na hindi pa sila sumasampalataya sa Panginoon, ano pong sabi ni Pablo? Pakibasa natin. Yesu Diyos na patay. At kayo binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalamsan at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Verse 5 po. Jump kayo sa verse 5. Bagamat tayong mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y mga ligtas. Okay, kita natin. Nung sinabihan niya yung mga taga-Epeso, kung ano yung dati nilang kalagayan, ang sabi niya ay Pablo, kayo'y mga patay. So, hindi. Practically, hindi mga patay physically. Kasi, kinakausap nga niya. So, ang sinasabi niya dito, kayo'y mga patay, ano yung bas niyan? Bakit tinawag ng mga patay sila? Sabi, dahil sa inyong pagsuway, pagsalamsan. At nakita natin itong significance nito nung unang magkasala ang ating mga magulang. Diba? Sinabihan sila na si Eva at Adan, huwag niyong kakainin ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat tiyak kayong mga matay. Genesis chapter 2, verse 17, mababasa natin yun. So ngayon, nung sila nahulog sa pagkasala, kinain nila ito, namatay ba sila agad? Hindi. Hindi naman sila. It means sinungaling ng Diyos? Hindi. Dahil ang tinutukoy ng Diyos, magkakaroon ng kamatayan, physical. Ngunit, ang effect, ang immediate effect na sa ginawa nilang pagsaway is spiritual death. Spiritual death. Yung immediate effect ng kanilang ginawa ay sa spiritual death. Kaya, doon makikita natin, una, physical, na kamatayan, paghiwalay sa body and soul. Pangalawa, yung spiritual na kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Then, may pangatlo. Ito yung pinaka-final na separation. Yung sinasabing walang hanggang kamatayan. Ito yung sa pinal na pagkahiwalay sa Diyos. Ito na yung kapag ikaw ay humarap na sa Diyos. Ito yung parusa sa kasalanan. Yung pagkatapon sa dagatang apoy, tuluyang pagkawalay sa presensya ng Diyos magpawalang hanggan. So, ang binabanggit dito ng Biblia ay ikalawang kamatayan. Kasi para sa Biblia, ay yung physical or spiritual na death ay same lang. Pero sa Biblia, yung ang kamatayan na pinal talaga ay ito yung walang hanggang paghiwalay sa Diyos. So, yung spiritual death, una yon, at yung pangalawa ay yung kamatayan ng walang hanggan. So, magbabasa natin sa Revelation chapter 21 verse 8 na sinabi doon, Revelation 21 verse 8, subalit ang mga duwag, ang mga hindi nananampalataya, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyak sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, ano nga ang kahulugan ng kamatayan? Separation. Diba? Pagkahiwalay. So, mararanasan mo yung unang kamatayan, pero kung wala ka sa Panginoon, mararanasan mo yung ikalawang kamatayan.
Pero kung nasa Panginoon ka, unang kamatayan mararanasan yung pagkaiwalay sa physical or body and soul. Pero hindi ka na maghiwalay sa sa Diyos. Kaya kita natin bakit sinabi na ikalawang kamatayan yung pangwalang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Kasi nga, mamatay ka man dito, naranasan mo lang yung body and soul na separation. Pero hindi yung spirit na hiwalay sa Diyos. Yun yung makikita natin. Kaya binanggit yung ikalawang kamatayan, o sinabi dito na ikalawang kamatayan dahil nga ay kung wala sa Panginoon, walang hanggang na hiwalay sa Diyos. Yun yung makikita natin. Kaya, again, sa tao, nabanggit ko kanina, ang tao ay binubuo, yung faculty niya, yung binubuo siya ng katawan, kaluluwa, yan lang yung makikita natin. At itong katawan at kaluluwa na ito ay maano natin kung saan patutungo o anong mangyayari. Tingnan natin. Again, ang bumubuo sa tao, una, katawan. Sabi po doon sa ating confession of faith, ang iyong katawan matapos mahulog ay magiging wala na maliban sa isang bunton ng alabok, sa isang kabaon, sa isang sementeryo, kung saan man. Ito ay mangyayari sa mga tao sa pangkalahatan at particular sa atin, maliban lang sa ilang mga di kasali na sa Biblia mayroong hindi namatay physically. Sila Enoch, si Elias, at mga Kristiyanong buhay sa pagbabalik ni Kristo. So, hindi makakaranas ng second death. Ng first death, yung body and soul. Kasi, kung narating ka ng Panginoon na buhay pa, hindi ka mamatay. So, yun yung makikita natin. Mababasa natin yan sa mga talata ng Biblia, Genesis chapter 2, verse 17, 3 verse 19, Romans 5:12 to 21, and 1 Corinthians 15:22. So, yun yung makikita natin. Kaya, ang sinasabi ka ng scripture, pagkatapos ang alabok ay babalik sa lupa at ang spirito ay magbabalik sa Diyos. So, yan, yung katawan, meron tayong katawan. Ang tao ay binubuo ng katawan. Pangalawa, kaluluwa. Again, sinabi dito sa ating kapahayagan na binasa ko kanina, ang pagpapahayag ay gumagawa ng dalawang mga paninindigan tungkol sa kaluluwa na ang kalagayan nito sa pamamagitan kalagayan ay sinasalungat sa kalagayan ng katawan. So, magkasalungat yung kalagayan ng kaluluwa at ng katawan. So, ipinaninindigan nito una na ang kaluluwa ay hindi namamatay o natutulog. So, samantalang katawan, mayroong paghinto. Hindi siya pang walang hanggang yung katawan natin. Nabubulok nga. Hindi naman habang buhay, bata ka. Habang tumatagal, tumatanda ka, at nanghihina. Dahil may immortal na pag-iiral na nagpapatuloy. So, yung immortal, yung katawan ay kaluluwa natin, yan ang immortal. At bilang immortal, ito ay patuloy na umiiral, nagpapatuloy. So, yan yung kahulugan na nananatili yung kaluluwa. Ang katawan ay naagnas at nabubulok. Sa ganoon ay tumitigil ito sa pag-iiral. Ngunit ang kaluluwa ay nagpapatuloy ng pag-iiral o mayroong buhay matapos ang kamatayan. Kaya nga, alam niyo, bakit sinasabi ng Biblia na kaligtasan ay ngayon na? Kasi nga, hindi lang dahil pag ikaw ay kinuha na ng Panginoon, may paghuhukom, kundi yung katawan natin, nanghihina, nabubulok. At bakit sinasabi din ng Biblia, dapat ngayon ka na mag-serve. Ngayon ka na maglingkod sa Panginoon. Diba sa mga ngaral, chapter 12, yun ang hinimo. Remember your Creator in the days of your youth. Bakit? Kasi nga, nangingina yung katawan natin. So,
hindi siya magpapatuloy. Hindi katulad ng kaluluwa na immortal siya. So, ang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos para sa layunin ng pagtatalaga ng pang-unang gantimpala o kaparusahan hanggang sa final na pagbubuo. Sabihin, ang kaluluwa natin, pag tayo namatay, kaluluwa o yung spirito natin, pag tayo namatay, babalik sa Diyos at ilalaan ng Diyos kung sa gantimpala o sa kaparusahan. So, dalawa lang. At yung pagkaparusahan, paghahatol, may hapon ay didiscuss ko sa punto yun. So, ang punto, ang material na sangkap ay nabubulok ng katawan, bumabalik sa lupa, ang spiritual na sangkap ay papatuloy na umiiral, bumabalik sa Diyos. So, yan po yung mangyayari sa katawan, mangyayari sa kaluluwa o espiritu. Kaya kung ibubuod natin yung sinasabi ng Biblia patungkol sa kamatayan, may mga bagay na apat na bagay akong sasabihin kung ibubuod natin yung kamatayan patungkol sinasabi ng Biblia. Una, ang kamatayan, ang pisikal na kamatayan ay isang kaparusahang resulta ng kasalanan. So, tingnan nyo, ano yung intention ng Diyos nung tayo ay likhain? Nung tayo ay nasa Garden of Eden, ang intention ng Diyos, mabuhay ka eternally. Yun talaga yung primarily, the first intention ng Diyos, na nilagay tayo sa Garden of Eden para tayo ay mabuhay eternally. Pero, dahil nga sa pagkakahulog ng kasalanan, at dahil sa pagkakasala ng una natin mga magulang, ay ang kaparusahan. Kaya ano sinabi ng salita ng Diyos, Romans chapter 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang kamatayan, o pisikal na kamatayan, ay isang kaparusahan, resulta ng kasalanan. Bilang isang kaparusahan, resulta ng kasalanan, ang kamatayan ay isang pagtaliwas nga sa kaayusan ng nilikha ng Diyos. Bahagi po ng pagkawasak na gawa ng pagkahulog ng tao sa perfectong nilikha ng Diyos. Dahil sa ganon, ito ay talagang dilikas sa pinaka-eksakto kahulugan ng salita. Ito ay masamang bagay. Kaya nga, ang kamatayan, pag meron tayong kamag-anak na nahiwalay, hindi lang tayo malulungkot dahil hindi na natin siya makakasama, dahil makikita natin yung eksaktong masamang pangyayari dahil sa kasalanan. May kamatayan. Kaya nga, ang sinasabi ng Biblia, ang kamatayan, ang muling kaaway ng Diyos na kanyang pupusan. Malulungkot tayo. Kahit na mananampalataya ng inuwan ng Panginoon. Sa isang banda, meron kagalakan, pero sa isang banda malulungkot tayo. Dahil sa kamatayan, dahil sa kasalanan, bunga ng kasalanan, bakit siya namatay? Malulungkot tayo. Dahil mayroong kaparusahan sa kasalanan. O resulta ng kaparusahan sa kasalanan ay ang kamatayan. Pangalawa, ang kamatayan, ang pisikal na kamatayan ay isang sukdulan at dinikas na paghihiwalay ng kaluluwa at katawan na nagresulta sa pagkabulok at pagkasira ng katawan at sa kaubaran ng kaluluwa. Again, sinasabi ko ng ating confession of faith, ang pagkakahiwalay ng katawan at kaluluwa sa kamatayan ay isang ganap na kontradiksyon ng kanilang mga katangian ayon sa pagkalikha ng Diyos. Ang kaluluwa o ang katawan man ay hindi nilayo ng Diyos na umiral ng hiwalay sa isa't isa. Ang dumaraming mga karupukan at panghihinang tanda ng papalapit na kamatayan at ang nakakaririmaring na pagkabulok na kasunod nito ay malinaw na pagpapakita ng dilikas nitong kalagayan. So ang sinasabi lang, talaga sa original na dapat hindi siya magkaiwalay. Yung katawan at yung kaluluwa. Dapat magkasama siyang exist. Pero dahil sa physical na kamatayan, dahil sa
kasalanan ay nahiwalay. Pero, alam niyo ba, mayroong tinatawag na muling pagkabuhay. Yung katawan natin at yung kaluluwa, espiritu ay pagsasamahin. Pero ang pangit, kung ikaw ay mananampalataya, yung original na plan ng Diyos na dapat magkasama ang katawan, body and soul, or spirit, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng paghihiwalay, pero in the future, babalik ito. Ang masama, kung hindi ka mananampalataya, body and soul, mararanasan mo yung hirap sa impyerno. Pag mananampalataya ka, body and soul, mararanasan mo yung kaluwalhatian sa piling ng Diyos. So, yun yun. Diba? Ang ganda. Original na plan ng Diyos, nasira ng kasalanan. Pero ibabalik ito sa pamagitan ng new heaven and new earth. Pangatlo, ang kamatayan, ang pisikal na kamatayan ay isang tanda at sakramento ng walang hanggang kamatayan ng lahi ni Adan sa hinaharap. Okay. Ang hulga nito ng pisikal na kamatayan ay ang tibon ng kamatayan. Ibig sabihin, ang pinakamasawin nitong kaanyuan, ang kamatayan na siyang nakakatakot na pisikal na pangyayari, maaari natin isipin ay ang simbolo ng impyerno. Ang pinakakakilakilabot na kalamidad na maaaring dumaan sa sinuman. Kaya nga, talaga, natatakot tayo kung wala ka pa sa Panginoon. Kasi ito ay isang parusa nga sa pisikal na kaanyuan ng kamatayan. Kaya, maaari kang kabahan kung ikaw ay nasa pilit ng kamatayan or kung ikaw ay nararamdaman mo kung wala ka sa Panginoon. Hindi mo masasabing inawit natin kanina, it is well with my soul kung wala ka sa Panginoon. Pangatlo, ang tibo ng kamatayan ay ang tibo ng kamatayan ay inalis na para sa mga kaisa ni Kristo. Hindi sila namatay kay Adan. Sabihin yung tibo, yung effect nito ay inalis na ng Panginoon. Sila ay namatay kay Kristo at kung gayon, ang tibo ng kamatayan, ang pinakakilakilabot nitong kahulugan ay hindi na umiiral para sa kanila. So, sabihin, yung, di ba, again, ano ang kahulugan ng kamatayan? Separation. Paghiwalay. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi na mangyayari yon. Di ba? Hindi na mangyayari yon. Kung ikaw ay na kay Kristo. So, dahil kung wala ka kay Kristo, merong walang hanggang pagkakahiwalay sa kanyang presensya. At yon ang nakakatakot. Ha? Walang hanggang pagkahiwalay. Pero, kung ikaw ay na kay Kristo, wala na yung tibo na kamatayan. Kasi, habang buhay din, nakasama mo na si Kristo. So, yun kagandaan. Kaya, ang punto natin mga kapatid, para sa Kristiyano, ang tibo ng kamatayan ay wala na, hindi nito inaalis sa kanyang pinakamamahaling pag-aari, si Kristo. Ang Kristiyano ay maaari at dapat tumarap sa kamatayan na may tapang at pag-asang nagpapatotoo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kung ang kamatayan ay dilikas at ito'y kaparusahan resulta ng kasalanan at tanda ng sumpa, ang lahat ay may katuturan. Ngunit kung ang kamatayan ay bahagi lang ng likas na kaayusan, ay walang katuturan ng lahat. Ang mga damdamin ng tao tungkol sa kamatayan ay walang katuturan. Ang hindi mananampalataya mismo ay walang katuturan. Ang katuturan ng Kristiyano lamang ang nagbibigay ng tanging matalino at kasiyasiyang saligan para maunawaan ang kamatayan. So, ang sinasabi lang nito, pinakasimple lang, dahil nga ang kamatayan para sa atin, ito ay resulta, bunga ng kamatayan, bunga ng kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan ng lahat dahil sa kasalanan. Ngunit,
dahil kay Kristo rin, yung kamatayan na yan ay mawawala. Hindi magkakaroon ng epekto sa mga sumampalataya kay Kristo. Yun lang yung sinasabi. Dahil kung hindi natin maunawaan, bakit tayo nagkaroon ng kamatayan sa mundo, hindi mo maunawaan, hindi mo kakailanganin sumampalataya sa Panginoon. Bakit mo kakailanganin sumampalataya sa Panginoon kung hindi mo nga pinapansin o hindi mo naunawaan bakit may kamatayan? Kung maunawaan mo bakit may kamatayan, tatakbo ka sa pinagmumulan ng buhay. So, yun yung sinasabi lang sa atin. Kaya, makikita din natin, ito, mas maano natin mamaya sa habang pag-aaral. So, sa kamatayan din, mayroong pag-iiba sa pagitan ng matuwid at ng masama sa pamagitan ng kalagayan. So, hindi guarantee na, kumari, ikaw ay kilala, popular, komportable sa buhay na ito. Hindi garantiya yan sa next life, sabi natin, ay ganoon din ang buhay mo. Merong pagkakaiba na mangyayari. Kaya sabi doon sa ating kapahayagan, ang mga kaluluwa ng matutuwid na pinasakdal sa kabanalan pagkamatay ay tinatanggap sa paraiso. Tingnan niyo yung word na paraiso. Hindi siya yung final, yung paraiso, hindi siya yung final destination natin. Ang final destination natin ng tao is new heaven and new earth. Bagong langit at bagong lupa. Kung saan sila ay kasama ni Kristo at tinitingnan ang mukha ng Diyos sa liwanag at kaluwalhatian na naghihintay sa ganap na katubusan ng kanilang mga katawan. Ang mga kaluluwa na masama, ito naman, kabaligtaran, ay tinatapon sa impyerno. Pag sinabing masama, hindi sumasampalataya sa Panginoon, kung saan sila ay mananatili sa kaparusahan at lubos na kadiliman na kalaan para sa paghukom sa dakilang araw. So, sinasabi, pag ikaw mamatay, kaya yung sinabi doon sa Hebrew chapter 9 verse 27, minsan lang tinakda sa taong mamatay pagkatapos ay paghuhukom, wala pa yung last judgment. Mamaya pag-aralan natin yung last judgment. Wala pa yung last judgment, meron ka nang pupuntahan na kaparusahan. Pero hindi pa yung lubos na kaparusahan. Meron pa sa muling pagparito ng Panginoon Jesus. Naghihirap ka na nga, pero hindi pa lubos. Pag hindi ka manang. So, yun ang. Pero, kabaligtaran sa kalagayan ng matuwid. Ang kanilang pagpasok agad sa kalagayan ito. So, pinapakita dito, yung kalagayan ng matuwid ay kaagad, sabi doon sa, binasa natin sa Mangar chapter 2 verse 7, kaagad bumabalik sa Diyos na nagbigay. So, pinasasakdal sa kabanalan at tinatanggap sa paraiso. So, ibig sabihin, yung kaluluwa ng matuwid na hindi ganap na, hindi perpektong matuwid, ngayon, magiging perpektong matuwid. Na wala na sa kasalanan, wala nang bahid kasalanan, hindi na apektado ng kasalanan, at kasama ng Panginoon. So, yun yung kalagayan ng mga matutuwid. So, mababasa natin yan, yung salaysay na yan sa Lucas chapter 16, verse 19 to 31. Pangalawa, ang kanilang ganap na kabanalan sa kalagayan ito. Again, yung sinabi ko nga kanina, hindi perfecto, pero sa pagharap, namatay ka, at kasama mo ang Diyos, ay magiging perfecto na yung kabanalan. So, ang kanilang maligayang katayuan sa kalagayan ito, paraiso. Sinabi, ang kinaroroonan ng mga kaluluwa ng mga namatay ay sinasabing sa paraiso. Ito, bagaman pinagtatalunan ng iba ay kasing kahulugan ng langit. Yung paraiso o langit, itong kinaroroonan ito ay nagbibigay katiyakan sa atin na mga kaluluwa ng matuwid ay maligaya sa kalagayang pinapasukan nila sa kamatayan. So, again, sabi ko nga kanina, hindi garantiya dahil komportable ka sa buhay na ito, lahat natatamasa mo, ay pagka ikaw ay namatay, ganun din.
Hindi. Pero ito in short, mga kapatid. Titiis ka sa buhay nito, anumang hirap, ginagawa mo para ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, sumusunod ka sa kanyang utos, ano man yung ginagawa mong pagtitiis, paghihirap, ang sinasabi ng Scripture, Romans chapter 8 verse 18, ang yung pagtitiis sa buhay na ito ay hindi mapapalitan ng kalawalatiang mapapasaya. May kalawalati. At isa pa, ang banal na kasama nila sa kalagayan nito. So sinasabi, ang mga matuwid nasa paraiso na, kasama ng Panginoon, at kasama din ang iba pang mga banal. So, center rin sa kaligayahan ng matuwid sa pamagitan ng kalagayan ng kanilang kasama. Sila ay kasama ni Kristo, kagaya ng makikita natin, ito ay pangunahing ipinaninindigan ng Biblia at isang katotohanan ng maraming panig na kahalagaan para sa itinuturo sa pamagitan ng kalagayan na kung saan makakasama natin ang mga banal. Ang mga mananampalataya doon sa paraiso at lalo na sa bagong langit at bagong lupa. Alam nyo, isang significance o kahalagahan ng pagsamba pag-araw ng linggo ay larawan ito ng magaganap roon. Na ting araw ng linggo tayo nakikisama sa kapatiran sa pagsamba at sama-sama tayong nagpupuri sa Kanya dahil inilalarawan natin yung araw na yun. At naroon yung ating kagalakan. At di ba, sa loob din ng iglesia, bakit tayo magmamahalan? Bakit tayo magpapatawaran? Bakit tayo magkakaisa? Bakit tayo magkakaroon ng pag-alalahanan sa bawat isa? Kasi yung mangyayari pa lang sa inaharap ay nilalarawan na natin. Kaya nga, ikaw ay nagpapabaya sa pagsamba at wala yung kagalakan mo sa pagsamba, parang sinasabi mo, ayaw mo doon. Kasi ini-exercise na natin ngayon yung mangyayari sa inaharap sa ating kalagayan niya. Kaya, yun yung dapat na isipin natin. Hindi lang ako sasamba, hindi lang ako pupunta sa church kasi para makita yung attendance ko. Para makita na nandun ako. O ano ang motibo? Hindi. Dahil kabilang na ako doon sa paraiso, kaya ako narito. Then, maluwalhating kalagayan na mangyayari sa atin doon. Maluwalhati. Paano ba ma-explain maluwalhating kalagayan? Sinabi ng Revelation, wala ng uhaw, wala ng gutom, wala ng sakit, wala ng karamdaman. At ang pinaka-ultimate na maluwalhating kalagayan, wala ng epekto ng kasalanan. Alisin mo yung epekto ng kasalanan. Anong siyempre, lahat ng nakikita natin dito ay epekto ng kasalanan. Kaya tayo may suffering. Kaya tayo ganito, nagtitiis eh. Kasi, nararanasan natin yung epekto ng kasalanan. Alisin mo lahat yan. Kaya, ang sinabi ng Scripture, salita niya is maluwalhati. Kasi wala yung kasalanan. So, yun magiging kalagayan natin. At isa pa, yung mga mananampalataya ay naghihintay sa muling paglulubos ng Panginoon. Pag ikaw'y namatay, nasa paraiso ka, pero naghihintay ka sa kalubusan ng lahat sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Kasi again, sabi ko, ang final destination natin, hindi lang. Ang final destination is new heaven and new earth. So, ayon sa Revelation 21. So, kaya pangwakas, napakamaluwalhati ang sasapitin ng bawat mananampalataya. Bagamat dumaan sa kamatayan, may kaluwalhatian na kalagayan na uustuhin sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay mananampalataya. Paano kung hindi ka mananampalataya?
Yun ang sakit. Lagi sa paghihirap ng malakas. Okay. May question? Clarification? Julius. Kung nakakalala yung soul ng isang tao sa physical na puso o physical na utak o sa Kasalala yung yung soul mo, yung kaluluwa mo. Pag sinabi kasi ng scripture na ano, yung tao, ang sinasabi lang yan, yung totality ng tao, ng being. Yung isip niya, yung motibo niya, yung puso niya, lahat yun. Alisin mo yung kaluluwa niya, wala na siyang isip, kaya napatay. Walang pag-response. Kasama yung damdamin, yung motive, lahat yun. Paano po pag kunwari, yung tao na yun, nanampalataya na siya, tapos bigla ako na rin, na-aksidente siya, tapos makalimutan na lahat ng natutunan. Sabi po bang ligtas yung tao? Again, yung pananampalataya natin, nakabase kay Kristo. Hindi doon kung nakalimutan natin. So kung prior doon sa aksidente, sumampalataya ka rin siya sa Panginoon, kahit sa aksidente nalimutan niya, hindi ano yun. Basta prior doon, sumampalataya siya sa Panginoon. Kaso po, kapag ka ganun, posible na mag-iba yung kung paano siya mabuhay. Kasi dahil nakalimutan niya na yung teachings. So, possible na Ano ba, nakalimutan, sumampalataya siya, tapos ito yung aksidente, itong tayo aksidente, tapos ito between. So, yung between na yan, ay nakalimutan niya. Di ba ibig sabihin mo? Of course, meron sinasabi ang scripture, paano natin mapapatunayan na tayo sumampalataya talaga sa Panginoon Jesus? Ang sinasabi is, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Yun ang pagpapatunay. Ngayon, pag sabi mo, ito, sinabi niya, sumasampalataya siya sa Panginoon, tapos namuhay siya na kinalimutan niya ang Panginoon, tapos bigla siya na-aksidente, it means, hindi siya tunay na sumampalataya. hindi po, parang ano po, after na ng accident. Bali, kaya nagbago yung pamumuhay niya. Kasi Dahil na-accident. again, ganun pa rin. Nagpapatunay lang, inilabas lang ng Diyos yung puso niya na hindi talaga siya tunay na sumampalataya. Tama ba? Ano ba? Kasi hindi siya nagpatuloy. Yung totoong siya. Sabi ko, kunwari, nung una, siyempre naturuan siya. Oo. Eh di nanampalataya po siya nung panahon na yun. So, umaatin siya ng church, tapos hindi siya kalsat, kunwari, hindi siya nangaling, hindi siya nanakaw, ganyan. Kaso nung nakaganda siya, nawalan siya ng malay or nawala yung memory niya. Tapos, siyempre, mababago yung pagmumuhay niya. Kunwari, let's say, ano siya na tinakaw na siya, nasisinungaling na siya. Hindi ka baliktaran ako. Kumbaga yung ano na, nagkaroon talaga siya ng amnesia. Pero alam mo, kahit kapag karoon ng amnesia, ay nandun pa rin yun na kasi ang sinabi ng scripture, kahit ngayong walang batas, hindi nila narinig yung batas, naroon yung konsensya. Romans chapter 2. Naroon yung konsensya. Pero na lang pero merong senaryong ganyan, na nabaliw siya. Author siya ng hymns. Pagka nasa tamang kasinuan siya, susulat siya ng mga hymns. Very theological, alam niya yung gospel, alam niya yung book niya. Tapos, pag inatake siya, babaliw. So, siyempre, iba na yung kilos mo. Mental problem na yun. Again, pwede natin sabihin na sa ganong na hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya ligtas at hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi siya ligtas. Kasi nasa Panginoon na yun. Pero again, yung ordinary
na kaparaanan para matukoy natin na itong taong ito na nagpapahayag ng kaligtasan, ng pananampalataya sa Panginoon, ay totoo, napakita sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, you know them by their fruits. So, yung ganun, hindi natin ma-judge, hindi tayo magiging dogmatic na hindi siya ligtas kasi nakalimutan niya yung ano. So, kahit na nagkaroon siya ng amnesia, pero there's something pa rin. Kasi may conscience siya na bawal ito, hindi ito tama. Meron pa rin something sa kanya. Okay, okay. So, hindi natin magiging hindi siya ligtas talaga. O ligtas talaga siya. Kasi, ang titignan lang natin kung ano yung nireview ng Scripture. Tapos, ito yung sabi ng Scripture, tama ba ito sa kanyang pamumuhay? Ganun na, doon lang tayo. Kasi hindi tayo ang nakakabasa ng puso ng tao. So, let's see, doon na. Ano yung standard sa Cremation. Magandang tanong yan. Dahil nga, wala naman sinasabing Scripture. Alam nyo, pero may sinasabing Scripture na sa huling araw, bubuhayin lahat ng namatay. O, isang iglap lang ng mata, lahat ng namatay ay bubuhayin. So, kung bubuhayin naman lahat ng namatay, doesn't matter kung paano namatay. Kasi, total na sa cremation o hindi, paano yung mga tao na sunog? Ibig sabihin, hindi na ibabalik ng Diyos yung katawan nila. Hindi. Alam nyo, sa Resurrection Day, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, lahat ng katawan, bubuuin niya. Kaya sabi natin kanina, yung katawan natin, bubuuin niya. Sinabi sa 1 Corinthians 15, yung katawan natin nasisira. Papalitan ng katawan na hindi nasisira. Lahat tayo, lahat yan. Mananampalataya ka man o hindi, lahat yan. Mangyayari. Bubuin. Yung katawan natin na bubulok. Ngayon, anong klaseng katawan? Yung papalitan. Yung nabubulok, pero hindi ibang katawan. Yeah, same body pa rin, pero sabi natin nasa anong body. Again, alisin mo sa tao alisin mo yung tao sa kasalanan. Alisin mo lahat yan, yung kabulukan, lahat yan, alisin mo. So parang nasa perfect body yung kalagayan natin. Pero, kung hindi ka mananampalataya, ito tandaan niyo po pag hindi ka mananampalataya, nasa perfectong body ka man, hindi ka mananampalataya, yung perfectong body mo na yun, tatapos sa inferno. Kaya ang sinabi sa Matthew chapter 24, nang gagalit ang kanilang ibig, sobrang hirap na yung mata, nilalabasan ng mga uod, lahat ng butas ng mukha ay nilalabasan ng uod. Nandun yung scripture, at least, bubuin yung katawan mo, kung ikaw ay bulag, kaya naputulan ng kamay, o wala kang kamay, ng sinilang, lalagyan ng Diyos ng kamay. Pero kung hindi ka mananampalataya, imagine, tatapos pa lang sa inferno, nagpupuin yung katawan. Buhayin pa rin kahit yung Yes, lahat po. Lahat. Body and soul, magkasama. Tatapos sa... So, Pastor, okay lang na magpakunin. Yung follow-up lang po, kapag pinaremate ko, okay lang po yung nasa bahay. Hindi siya ililibing o hindi siya nasa... Merong dyan po ay desperation na lang ng family yan. Kasi ang government ay ang concern yung health issue. Lalo na kung yung namatay ay merong nakakahawang sakit. Pero wala pong Wala. nagkakasala. Wala naman. Saka, wala na yung kaluluwa niya dyan. Hindi na yung babalik. Kumbaga, bakit natin yan sa fight to honor, paggalang. Tayo po, kung
nag-celebrate pa rin tayo nung naglalagay ng candles. Ano, tayo as Reformed Baptist po. Siyempre hindi na. Hindi, ano na yun. Oo, kasi, yun nga, Nagkakasala na po tayo doon kapag if ever tayo nag-celebrate na yan. And that, hindi natin, pwede natin sabihin na out of ignorance. Hindi natin nalalaman. So, pero kung ano ka na sa doctrine at ano na, bakit hindi na out of ignorance? Hindi masama na, ito na lang tanongin nyo. Pagkaganyan ba araw ng fiesta, pwede ba akong pumunta doon at katulad ng karamihan, pumunta sa sementeryo? Yes. Pumunta doon. I-honor o kaya alalahanin yung taong na yon. because of tradition po. Oo. Not because of tradition kasi pwede ka naman pumunta doon anytime. Pero malay mo, halimbawa, may mga family na during that time ay nagbubuo, tipon-tipon. Why not? Pwede mo opportunity na yun para mag-share. Diba? Not ilawanan ng biblical. Dahil ito sinasabi ng scripture, kailangan mo pumunta doon. Gagawin namin hindi. Kasi wala nang sinasabi ng scripture doon. Kumbaga, hindi, pupunta ako doon hindi dahil sa sinabi ng Biblia, pupunta ako doon dahil maaari kong gamitin ang oportunidad para share. Sige po. Tayo naman siguro mga Catholic na ako yung mga kamag-anak na Catholic. Nakikita ko yung kanilang mindful. Nagbinugi na lahat ng mga soul, tapos ito na sa mga saints. Ano po ang nagpapagod? Hindi ko kung ano yun earlier. So again, kasi nga po, nagmula yung katuruan na yan, yung indulensya noong 1500s, na kung saan ay hindi dahil sinabi ng scripture, balik-balik na rin natin yung scripture, wala pong tinuturong kailangan mo ipanalangin yung namayapa na. So, ang idea kasi niyan, sabi noon, lalo na pagka ang mga mahal natin sa buhay na hindi naman namatay siya ng walang tinatawag na mortal sin, nasa purgatory sila. Lalo man siya kasama, pero yung kasama niya, hindi mortal sin, isang mortal sin sa kanila, yung nagkritika, mortal sin yun. Pag hindi mortal sin, nasa purgatory. Alam niyo yung word na purgatory, inimbento lang siya, ang ibig sabihin niyan, room of cleansing. Yung Latin word na purg means cleansing, yung tori, room, o room of cleansing. Anong nangyayari dyan? Bakit siya tinawag na room of cleansing? Kasi pwede siyang malinis sa kasalanan at punta siya sa heaven. Sa anong paraan? Panalangin mo ng mga buhay. So, oo. So, ganon. Ngayon, kung totoo yun, again, kung totoo yun na dapat natin ipanalangin yung mga namayapa natin sa buhay at nasa room of cleansing, unang-una, yung room of cleansing, wala yun. Dahil ang tama lang na makakapag-alis ang kasalanan natin ay sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Manangan ka sa Kanya natapos na gawa, hindi sa prayer ng iyong mahal sa buhay. Pangalawa, kung totoo yun, granting na totoo yun. Again, sabi ko kanina, hindi ko na kailangan sa Jesus. Hindi ko na kailangan magpakabanal, hindi ko na kailangan ng Biblia. Bakit? Kailangan ko lang mabiging mabuti sa aking kamag-anak. At pagkaroon kami ng MOA, Memorandum of Agreement. Pag una ka namatay, ako mananalangin sa iyo. Pag ako naman ang una namatay, panalangin mo ako. Yak na. Diba? Yung mga Halloween party, trick or treat, Kaya nga po, from pagan, ano po yan, paganong kaugalian, na kung saan naniniwala sila kapag araw ng pesta ng mga patay, pag hindi ka pumunta sa kanilang at saka naniniwala sila na ang mga bad spirit na gumagala ay nandoon, kaya ang gagawin mo para hindi ka takutin, hindi ka punta, pagsambang mo sila ng ipag-celebrate, at yun, either gayahin mo sila,
So, again, ang sinabi ng scripture, once ng tao ay mamatay, wala na pagbalik sa mundo ng mga buhay. Basahin niyo po yung Lucas chapter 16, verse 19, and following. Oo. Wala nang paraan. Yung mga, although may mga iba na nakakita talaga ng multo, mga ano, bad spirit na, si, ay, ano yan? Naniniwala. May nakita. May naniniwala. Yung spirit mo na nag-aalunungan na nagpapakita sa isang Kristiyano or nasa site niya. Katunayan ko ba doon ang pinaamin mo pala yung pala? Hindi naman. Kasi meron talaga mga bad spirit talaga ng lang. Pero, tingnan niyo po ano po ba yung gawain ng bad spirit para nilangin ang bawat mananampalataya? Una, tingnan yung objective nila. Ang objective nila, alisin kayo sa pananampalataya. Pangalawa, yung gawain ng bad spirit ngayon, hindi sa pamagitan na lalabas sa inyo at matatakot ka. Lalabas sila sa paraan na yayakapin mo sila. Sa anong paraan? Maging katuruan. Number 1 yun. Nandideceive sila. Diba? So kung may ganyan mga, sabi nga ni Pastor Ren hindi ko sasabihin na hindi totoo, pero yung mga nag-aangkin nakakita, wala nagpo-prueba, sila lang din. Paano ko may kasama rin ako? So, ang sinasabi ng scripture naman, sa, I think, Mark, matakot ka sa pumapatay ng physical at ng kaluluwa. Wag sa hindi kayang pumatay. Makakaano ka ng mga something bad o ano, pero wala yan. Ang ano mo ay merong mas makapangyarihan ang nasa iyo. Yun laging tatandaan. Mas makapangyarihan. Doon nga sa Morong, doon sa hospital doon, yung orthopedic na hindi. Sabi nila, marami nagpapakita doon, merong o iba-iba. Madaling araw, nagpupunta ako doon. Kasi nagpapark ako ng motor, kaya kukuha ng madaling araw. Wala na. Doon sa una namin tinira na bahay, sabi, yung may mga nagpupunta doon, may bata po dyan, may kasama kayo dito. Hindi sabi ko, hindi maganda. Shit. Lalo na kung kayo, may background kayo ng demonic, exercise. Hindi makapunta kayo. Kasi, siyempre, para i-deceive kayo. Pero sa buhay natin ngayon, may mga physical na may mukhang multo, pero hindi multo. Parang nakatingin kayo sa akin pa sir. Okay, any questions sa ating topic? Mamaya pag-aralan natin ang last judgment. Question pa wala na? Okay, so sige po, tayo po manalangin sa story. Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa aming pong napag-aralan. Dalangin po namin na kami nga po yung gabayan at gamitin niyo po iyon upang tumawag kayo ng makasalanan. At salamat din nga po, Panginoon, sapagkat although na maranasan po namin yung epekto ng kasalanan, subalit sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo ay may naghihintay sa aming kalawalatian. Ito ay tinalo nyo na ang libo ng kasalanan dahil sa aming Panginoon. Salamat nga po talaga sa bagay na ito. At kami nga po, O Diyos, habang may buhay pa, ito ay nagsasabi din sa amin na kami po ay magtiis sa buhay na ito, lalo na sa pagsunod sa aming pananampalataya. Dahil mayroon pong kalawalatian na naghihintay sa amin doon sa kalangitan. Ngunit ito rin po ang nagsasabi sa amin na ang hindi pa sumampalataya sa inyo
ay labis na kahirapan ang mangyayari. Kaya tulungan niyo po kami, ang aming pong mga anak, mga mahal sa buhay, ay mabahagian po sila na sila ay sumampalataya sa Panginoon Hesus sapagkat ang tanging paraan upang sila ay makaiwas sa darating na kapahamakan ay sa pananampalataya lamang sa aming Panginoon Hesus. Kapag sinabi niyo sa iyong salita, ang Panginoong Hesus, ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Kaya sana nga po. Kaya hindi po, ihanda niyo po kami sa aming pagsamba sa umaga nito. Purihin kayo, dakilain kayo, sa tayong pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.